tatandaan niya na ibigay niya sa'yo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Itong 245, just a portion of that, because according to you, from 2022 up to 2025, your estimate is that it's over $1 billion na yung natanggap mo. Tama po ba? Approximately. Okay, sige. So binibigay mo to kay Engineer Alcantara. Tama po? Hindi ko po binibigay. Kinukuha niya po Kinukuha, sorry. Kinukuha ni Alcantara. Nakabox nga po, sabi niyo nga po, di ba? Yes, Your Honor. Okay, pag sinabi mong may involved, ibig sabihin logic would dictate and you don't need to be a rocket scientist para to assume that yung binibigay ay may hati-hati. Tama po ba? May breakdown. Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung kaninong hatian yon? Kung ako po kay Senator. Okay. May we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess, suspended. May we know who are these sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko? Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Reaction by PH. Ayan po, magandang araw sa inyo pong lahat. Ka-Reaction by Pilipinas. Ako po si Reaction by. Ito po mga ka-reaction, sabay-sabay po natin panoorin, no? At sabayan po natin na reaksyonan sa comment section, no? At panoorin po natin ito, mga ka-reaction. Mag-comment kayo, mag-comment sa comment section, no? At huwag niyo po kung kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. So yun po, sa ilalim po ng ating video, meron pong subscribe button. Yung green po, subscribe. Ayun po. So, eto po, no? Panoorin po natin ang nangyayari dito sa ngayon, araw na to, live dito po sa kamera, sa investigasyon ng flood control. Eto po, nagsalita itong si Bryce Hernandez kahapon, ayaw magsalita sa Senado. Ito po nagsalita naman ngayon dito sa Congress, sa Kamara. So, ayaw niya pong bumalik. Yun, ayaw niya pong bumalik sa Senado. Ayan, yan. Nagpapatulong po yan. Ewan ko po anong mangyayari. Ano po ang kanyang gustong sabihin para doon. Kasi po siya ay na-cite in contempt, no? Sa Senado kahapon. Ngayon po iniimbestigahan na naman siya dito sa Kamara parang resource person. So, eto po, no? Ito po, legacy. I am not Filipino for nothing. Ayan. So, mahalin po natin ang ating bayang Pilipinas. Ayan po. So, ito na po. Ipasok na po natin, no? Para magsalita po ako ng mga involved dito, kung kanino po na po. Siyempre, natatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Kung pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor. Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected.
Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assistance niyo bago ako magsalita. Can I have a 1-minute recess, Mr. Chair? So yun po, no, nag-break muna sila. Ewan ko kung pag-uusapan po yung gustong mangyari ng engineer itong anomalya, itong DPWH, no? Kung anong gusto niyang mangyari, kung pahihintulutan ng kamera na hindi na siya siguro ibabalik sa Senado. Ewan ko lang, bakit ayaw niyang bumalik sa Senado? Parang mas gusto niya yata ang mga kakampi dito sa Kamara. Ayan. Ewan ko lang po bakit magulo ang ano ng Pilipinas ngayon. Ito po, bulgaran na lahat. Lahat na mga politiko. Kaya ito, sana isulong na nila ang mga o ibalik ang death penalty. No? Itong death penalty ito, tayo lang sa Asia ang wala ng death penalty. Sana po matulungan tayo. Ito lalo na yung mga sa Katoliko, lalo sila unang kumukontra sa death penalty. Ano po kaya ang masasabi ng mga Katoliko ngayon? No? Sa nangyayari, ayaw pa rin ibalik ba ang death penalty? Pag ganito mga politiko, mga corrupt na to, di ba? Palagay nyo mga ka-reaction ba? Comment nyo lang po yan sa comment section. Ito po ang kailangan ngayon. Kung gusto nyo pong tumulong, mga Katoliko, obispo, isunod nyo na po yung death penalty. Di ba? Ba't mga karating nating bayan, bansa, naka-death penalty lahat, kaya takot. Tingnan mo ang nangyari sa Indonesia. Sana po hindi na mangyari ito. Mas grabe po ang nangyayari sa Indonesia. Di ba? Sana po hindi mangyari ito sa Pilipinas. Yun lang. No? Wala pa. Matagal-tagal siguro ang break ng mga to, no? Hintayin po natin. Eto, kahapon po sa Senado, si Engineer Bryce Hernandez, nahatulan na po siya ng citing contempt dahil ayaw umamin po sa lahat ng pinaggagawa. Unang-una yung pagpunta niya sa casino, sa Okada, na ayaw amin na siya ang pumunta. Hindi daw siya. Pero ang si Senador President ng Senate Blue Ribbon Committee na si Marcoleta, may ebidensya. Kaya lang, nagpapalit po sila ng mga alias nga ba. Pag pumapasok pala sila sa mga casino, may alias po yan. Iba po ang pangalan. Kung ang pangalan mo, Bryce, baka pangalan niya, ano kaya magandang pangalan? Siguro, Tamba o ano, Banat Bay. Ganon, di ba? Ganyan ang mga alias nila ilalagay. Siguro, ayan, para makapasok ang mga government official. Yun po. Ano kaya pinag-didiskusyonan ng mga to? Lahat po involved yan sa corruption. Ayan, no? Sana po, ayan, gising na ang taong bayan. Kung wala itong mga nag-vlog na to, hindi mabubuksan ng pag-iisip ng mga taong bayan. Dahil to sa kaka-vlog lang, minsan ang mainstream media, hindi po nila binobroadcast itong mga ibang nangyayari. Ayan. Ito po kasi mga vlogger, nagbabase lang po sila sa nakikita ngayon. No? So ito po, lahat ito ay katotohanan ang nangyayari. So yung hindi pa po lahat, hindi pa po nakapag-subscribe, habang naghihintay po tayo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, ha? Ayan, pindutin niyo lang po ang subscribe button. Ayan, ang tagal naman nila, no? Ayan.
Within the day, Ayan na po. we will speak with our Senate counterparts to make sure that you will remain with the House for as long as needed. Thank you, Your Honor. Congressman Adyong is recognized, please. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd just like to take off from the line of questioning of Congressman Garbin. Engineer Bryce, binigyan ka namin ng oras. You requested for a few minutes para to confer with your lawyers. Are you ready now to answer this question? Sabi mo kanina may mga involved na mga senador. Tama po ba ang pagkarinig ko? Yes po, Your Honor. So, kanina sinabi mo na mga involved na senador. Ibig sabihin, kasi the line of questioning kanina is that you were receiving a certain amount from Sally Santos. Tama po ba? Yes, Your Honor. At binibigay niya ito sa iyo sa inyong opisina. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, there's one incident that was mentioned by Sally Santos in the Senate na 245 million yung isang natatandaan niya na ibigay niya sa iyo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Itong 245, just a portion of that, because according to you, from 2022 up to 2025, your estimate is that it's over $1 billion na yung natanggap mo. Tama po ba? Approximately. Okay, sige. So binibigay mo to kay Engineer Alcantara. Tama po? Hindi ko po binibigay, kinukuha niya po. Kinukuha, sorry. Kinukuha ni Alcantara. Nakabox nga po, sabi niyo nga po, di ba? Yes, Your Honor. Okay, pag sinabi mong may involved, ibig sabihin logic would dictate and you don't need to be a rocket scientist para to assume that yung binibigay ay may hati-hati. Tama po ba? May breakdown. Yes po, Your Honor. Sinasabi niya po, kinukuha na yung commitment. Commitment na ano ibig sabihin commitment? Yung kaninong hatian yon? Kung ako po kay Senator. Okay. May we know sino yung mga sinasabi mong mga kumukuha or may commitment sa mga senador? Kasi you mentioned this earlier before we grant you the request of having a recess, suspended. May we know who are these sinasabi mong may mga involved na mga senador? Okay lang po bang basahin ko, Your Honor, kung ano lang po yung naisulat ko? Pero pinapangako ko naman po sa inyo na ang full details ito maibibigay ko po sa written statement namin ng mga abogado ko. Mr. Chair, our guest is requesting that he be allowed to read. Ito ba yung salaysay mo na pinirmahan mo? Tama po ba? Ito ba yung tinatanong sa iyo kanina ni Congressman Garbin? Yes po, sinulat po at pinirmahan ko rin po. Okay. Mr. Chair, may we request that he be allowed to read his salaysay, his statement, which he cite. Engineer Hernandez, please proceed. Thank you. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon.
Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po to sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. Sige po, These are Your the line items that everyone has been talking about. So I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for these particular personalities. Mr. Chair, may I also request that he be directed to read the entirety of his salaysay? Yes. And not to select a portion of his salaysay. Para Yes, po he klaro. will. I think he will be required to read the entire, but we need the specific line item in the General Appropriations Act to be able to tie these particular projects to political personalities, not just DPWH engineers, not just contractors. Please proceed. Mr. Chair, may I also ask that the amounts also be read? Yes, I think if it- it's important that the public will also know the Yes, amounts. if it is available, Engineer Hernandez, please mention the amount as well. Mr. Chair, saglit na interjection lang. After the statement of Sir Bryce, may we have the copy of his statement para po makapagtanong din yung mga members based on his ongoing statement, Mr. Chair. Maraming salamat po. If that is practicable, Deputy Speaker, we will ask him to do it, but it is a written, handwritten statement. So I think we have to listen to his entire salaysay first. Please proceed with the line items, please. Let me repeat it, Your Honor. First, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate at Mambog Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Iba, Hagonoy, Bulacan, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Mayto, Kalumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay Santo Rosario Creek, phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure including pumping station and floodgate, phase 3, Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposedly the allocation of which political personality? Senator Jinggoy Ejercito Estrada po, Your Honor.
Thank you for the clarification. You can proceed with reading Nako po, the handwritten statement. Senador Jinggoy, Mr. Chair, may I nadawit na. Ayan na po, ayan yan. Okay, tapos lang po yung handwritten statement ng pagbasa. Nagbaba po si Senator Jinggoy at ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. I-deliver ito nung lumabas ang mga item na to sa GAA. Mga driver namin sa DPWH Bulacan First ang nag-deliver sa kausap nila. Si Christian Santiago at saka si Andre Balatbat. Galing din ito sa utos ni D. Alcantara. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senador Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Ayan po, Joel Villanueva, shout If I'm out! not mistaken, Shout out! sorry. Pwede kong sabihin ko po kung anong mga projects to, mga line item din. Please proceed Joel with Villanueva, disclosing the shout line out, item shout out! so the nation may able to tie the line item to the political personality involved. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Tuwawa, Phase 3, Balagtas, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure, Station 12, plus 589 to Station 12, plus 739, at Barangay Bambang, Bukawe, Bulacan, with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 4 plus 204 to Station 4 plus 354 at Barangay Turo, Bukawe, Bulacan with an amount of 75 million pesos. Construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 036 to Station 3 plus 236 at Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Construction, this also has an amount of 75 million pesos. Number 5, construction of Bukawe River Flood Mitigation Structure at Station 5 plus 466 to Station 5 plus 667 at Barangay Bulacan with also an amount of 75 million pesos. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 3 plus 533 to 183 at Barangay Santol, Balagtas, Bulacan with an amount of 75 million pesos also. Construction of Balagtas River Flood Mitigation Structure at Station 7 plus 654 to Station 7 plus 804 at Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan. Mitigation structure at Station 14 plus 124 to Station 14 to 200 plus 274 at Barangay of 600 million pesos. Can you state again for the record the total amount and that this is the projects for which particular political personality? 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Binigay din ito nung lumabas sa GAA at i-deliver sa bahay niya sa Bukawe ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementor. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyo magkaroon ng maraming projects sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Si D.E. Henry Alcantara po ang usually nagde-deliver sa mga politiko at kay Yusek Robert Bernardo po.
pasensya na po. Ito pa lang po ang aking mga masasabi sa ngayon. Mabigyan lang po ako ng sapat na oras pagkakataon na makausap ang aking mga abogado. Handa na po akong maglabas ng lahat ng nalalaman ko pa. So yun po, napanood po natin, no? Ang talumpati ni Engineer Bryce Hernandez na ito po ay naka-cite in contempt, no? Nakakulong na po ito sa Senado, pero ewan ko po kung mabibigyan yung hinihiling niyang request na ayaw nang bumalik sa Senado. Ewan ko lang kung papayag ang Senado, no? So, ayan po, sinabi po ni Bryce na may SOP. Alam naman po ng lahat yan. Buong Pilipinas, hindi lang kumikibo ang mga tao. Alam ng mamamayan na talaga kahit saan ka pumuntang lugar may SOP. Yan. Ganyan po talaga ang kalakaran. Lahat po yan. Alam naman po yan na kahit sino mambabatas. Ako nga, ordinaryong mamamayan, alam ko ang SOP. Yan. Kasi alam ko rin, no? Kung ano ang mga naririnig ko lang sa mga ibang kontraktor, no? Pero totoo naman yun eh. Siya nga nagsabi. Alam naman nila yan. Hindi na kayo mga politiko dyan, hindi naman pwedeng pasinungalingan yan. Alam nila yan. Kahit anong gagawin nilang katarantaduhan, totoo naman ang sinabi ni Bryce. Pero nagsisinungaling pa rin yan. Hindi tayo pwedeng maniwala sa taong ito. Alam nyo naman yan. Hindi nyo alam dahil naiipit na yan kung ano-ano na lang ang pinagsasabi niya rin. So, hindi po natin alam pa. Tatansyahin po natin kung ano rin ang sasabihin ng Senado para sa kanya at ang Kamara. So, hintayin po natin kung anong mga kareaksyong bay. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment. Eto na po. Ayan po, tapos na po ang isang segment dito po sa Kamara. So, yan ang pinaka-importanting mga tinalakay natin ngayon. So, yan po ay nangyayari sa kasalukuyan sa Kamara. So, lahat po hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, no? At mag-comment, mag-like sa ating channel, sa Munting Channel, no? Sa Reaction by at PH. So, God bless